Sige, ano yung question dyan sa'yo, Bro Angel, na nakita mo? Yan na muna. Black Commando, Bro Junly, tanong ko lang, ano po ang interpretation mo daw sa CCC paragraph number 847? Magandang tanong yan. CCC 847, yung No outside fault the on their Catholic own. Church, there is no salvation? Yes, yung 847, yung ano yata, yung hindi nila na those no fault on their own yun. Mm. CCC Actually, hindi mo paragraph naman kinakailangang i-interpret yun interpret. kasi simbahan na yun. Explanation na yun ng simbahan eh. No need na nag-interpretation yun. Ipakita Atin lang, natin, bro. anuhin na lang natin, atuin na lang 847 regarding po sa pananampalataya. No? This affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and His Church. So ang paliwanag ng simbahan nito, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His Church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those who may achieve eternal salvation. So ang sabi ng simbahan, sa mga tao daw na hindi nakakaalam, no, kung ano yung gospel na itinuro ng Diyos sa simbahan at sa simbahan sa mga tao, na walang kaalam-alam ba, no, halimbawa yung mga taong nasa malalayong lugar, like hindi na inabot ng ebanghelyo, mga ganong uri ng tao, pagpalagay natin yung mga tribo ng saan mang tribo yan. Hindi sila nakarinig ng ebanghelyo, hindi nila alam about God, wala silang alam about Jesus, wala silang alam about church. Pero sa kanilang puso, sila ay gumagawa sila ng ayon sa kanilang konsensya na tama. Kasi in Romans 2 verse 14, according kay St. Paul, yung mga hindi na abutan ng batas ng Diyos, ang magiging batas nila ay ang batas na itinanim ng Diyos sa kanilang mga puso, yung tinatawag na ano ang tawag doon, yung batas ng Diyos na inilagay sa puso ng tao ba to know what is good and what is right. So yun ang magiging batayan ng Diyos sa kanilang mga gawa, no? So mayroon pa rin silang pananagutan kahit na hindi sila naabutan ng ebanghelyo. Mayroon pa silang pananagutan ayon sa dikta ng kanilang konsensya. Kung tama o mali ang kanilang ginagawa, huhukuman pa rin sila ng Diyos doon kahit hindi saklaw sa batas na inireveal ng Diyos sa simbahan. So yun pang ibig sabihin ng simbahan dyan, na for no fault of their own, sa mga hindi nakakaalam na ang simbahan, ang tunay na simbahan na dapat kaaniban ng mga tao, no? At kahit na wala silang alam, nanatili naman sila sa paggawa ng mabuti. Nagsisik sila sa paniniwala nila na mayroon talagang Diyos na magbibigay sa kanila ng kaligtasan, na ayon sa kanilang konsensya at puso at isip ay dapat gumawa ng kabutihan para sila ay kalugdan. So yung mga tao na gano'n ang pangunawa, pag-iisip, kahit hindi nila nakilala ang simbahan, hindi nila nakilala si Kristo, hindi nila nakilala ang tunay na Diyos, may kaligtasan pa rin sila. So yun po ang pinapahiwatig ng simbahan natin about sa CCC 847, that through no fault of their own, no, sa mga hindi nakakaalam. Halimbawa, itong mga maliliit na bata, namatay sila, hindi nila nalaman hindi nila nalaman ng ebanghelyo, hindi nila nalaman ang kung ano man. So, dahil hindi nila natanggap ang ebanghelyo, itatapon ba sila ng Diyos sa impyerno? Hindi ba? Hindi ganun. Kasi, wala pa sila sa stage na nagamit ang kanilang free will para hukuman sila ng Diyos na mapunta sila sa impyerno. Walang ganon.
So, again, no, kung babasahin natin ng maigi, sabi dito, those who through no fault of their own do not know the gospel or of Christ or His church, but nevertheless seek God with a sincere heart, unmoved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience. Ayon sa sinasabi ng konsensya, those too many achieve eternal salvation. So, yung mga ganyan daw, makakatanggap pa rin ng kaligtasan, eternal salvation, buhay na walang hanggan. Kasi in Romans 2, Romans 2:14, ang sabi ni St. Paul, 14 to 15, no? Ano sabi dito ni St. Paul? Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. So kahit hindi saklaw yung mga tao na hindi nakatanggap ng ebanghelyo or na hindi nakilala si Kristo, no? Pero gumagawa sila ayon sa dikta ng kanilang conscience, ayon sa sinabi ng simbahan. So yun ang magiging batas sa kanila, yun ang magiging ground ng God, no, ni God sa kanila para mahatulan sila ng kaligtasan o hindi. So according sa kanilang conscience, kinakailangan nilang gumawa ng mabuti ayon sa konsensya na alam nila. So yun ang magiging hatol ni God sa kanila. So may kaligtasan pa rin, no? Pero halimbawa, itong mga protestante na ang lakas kumalaban sa atin, ang lakas mambuli sa simbahan, ang lakas manira sa simbahan, o hindi sila kasali sa true no fault, no? Kasi ang ginawa nila pag pag-rebuild na 'yan yung ginagawa nila, no? Nalaman na nga, nalaman na nga, kinontra pa. Bro John Ray. Yes, Brother Wendell. Tingnan mo, ano yung isa sa mga kasalanan ng sin against the Holy Spirit? Okay, sin against the Holy Spirit, tingnan natin. Di ba? Papasok diyan yung mga rebelde sa pananampalataya. Oo, sige, tingnan natin from Catholic Answers to. One is despair. This sin involves losing in God's mercy and salvation, believing that one cannot be forgiven or saved. Yan ang despair, no? Yung bang wala ng pag-asa. Presumption. This refers to the belief that one can be saved without repentance or that one can obtain salvation without God's grace. Yung mga once saved, always saved, no? Presumption of God's mercy. Resisting the no truth. Ito, Father Wendell. Resisting the no truth. This sin occurs when an individual knowingly rejects the truth revealed by God, often through scripture or church teaching. Yan. Number 3, resisting the known truth. Wendell. Bro Wendell, si Agila. Yun. So, kaya, ang malinaw sa binasa na exemption sa Lumen Gentium number 16, through no fault of their own. However, may deklarasyon din ng simbahan, Lumen Gentium number 14, that the true Church of Christ, which is referring to the Catholic Church, must be in nature, in service, its servant through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Delikado pala. Kaya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, Bro John Ray, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Yun, delikado yan, ha? 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 na mapapahamak o mano yung hindi tumanggap sa katotohanan na makapagligtas sa kanila. Napakalinaw yan. So therefore, through no fault of their own, do not know the true church of Christ, other religion, through no fault of their own, they can be saved. But their salvation
through the mediation of the Catholic Church. Balik sa inyo. Pakalinaw. Maraming salamat, Brother Wendell. At may nag-raise ng hand, si Katoliko Candado. Good evening, bro.